When Jesus was going to be born, the angel said that he was going to be called Emmanuel, which means God is with us. It means God is present with us. It also means that God is on our side. Napakahalaga na ang mga katuruan na ito ay maunawa at makarating sa maraming tao. At tuwing ang mga tao ay nagse-celebrate ng Christmas, ano nga ba ang dapat ipag-celebrate dyan? That God is with us. That God is on our side and that God is present among us through Jesus. Pero pag hindi ito tinanggap, pinaniwalaan at ipinamuhay ng tao, hindi magiging effective sa kanyang personal na buhay. Kaya mahalaga ang tungkulin ng mga mananampalataya na ipagsabi, ituro, ibahagi ang katotohanan ito sa marami. Ang pag-aaral natin, pinamagatang win souls. Kailangan magdala tayo ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Kailangan tayo mga nakakakilala sa Kanya ay magdala ng mga tao para makilala pa siya ng mas marami. Salamat po Diyos dahil kayo ay nasa aming panig. Mahal niyo kami at present kayo sa aming buhay. Turo niyo sa amin, Panginoon, ang halaga na hindi lang kami, kundi ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, maging mga hindi kakilala pa, ay madala namin sa iyong paanan. Magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Pagkakilala sa iyong anak na si Jesus at ang lahat ng kapayapaan, pagpapalang nakalaan sa iyong mga anak, tanggapin din nila. Sa sandaling ito, patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan at gawin niyo kaming karapat-dapat tumanggap ng pagtutuwid, pagtuturo at ngayon ang hamon na magdala ng mga tao sa iyong paanan. Ituro mo sa amin ang banal na misyon na ito at makita namin, Panginoon, ang halaga nito sa buhay namin at sa buhay ng marami. Be our speaker. Speak to us in power and majesty, and may your words heal us, empower us, and spur us to action and to mission. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Amen. Soul winning could be defined as sharing the good news of salvation through faith in Jesus with a goal to lead people to decide to accept Jesus as their personal Lord and Savior. When we win souls, we explain clearly the concept of being saved through faith in Jesus, so clearly that the hearer will be challenged to make a decision. At kailangan magkaroon siya ng pagpili, tatanggapin pa niya o hindi si Jesus. You are an evangelist, you are a soul winner, whether or not the person accepts the Lord. Ang pinaka-main definition ng soul winner is you always do what you can within your power to give people the chance to accept. Or if they choose to reject Christ, that is their choice. Pero dapat binibigyan natin ang mga tao ng chance to accept. Pag hindi natin sila binigyan, wala silang ma-reject, wala silang ma-accept, wala mangyayari sa buhay nila. Why win souls? Matthew 28:18-20. Jesus came to them and said, I had been given all authority in heaven and on earth. Go to the people of all nations and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. I will be with you always, even until the end of the world. Emmanuel, God with us, God in us. At ang Panginoon, bago siya bumalik sa kalangitan, ito ang kanyang huling utos na ibinigay, to win souls. Win souls because Jesus commands it. Utos. Yun pa lang, sapat ng dahilan to win souls. Hindi na kailangan ng ano pang paliwanag at iba pa mga dahilan. Pero hindi lang yan ang dahilan. Win souls because it is the way for people to be saved. Hindi lang para makakomply, makasunod sa utos, kundi alang-alang sa malasakit natin sa kapwa-tao, kasi yan lang ang paraan ng tao to be saved. Those who accept Jesus became children of God. Those who reject Jesus do not become children of God. Kaya mapakahalaga yung ganong klaseng decision. People must have faith in Jesus. At sabi sa Romans 10:14, how can people have faith in the Lord and ask Him to save them if they have never heard about Him? Napakalaki ng pwedeng tanggapin ng tao, kaligtasan, kapayapaan,
pag-ibig ng Diyos, pagpapala. Pero kailangan mo na nilang tanggapin. At sabi, paano nila matatanggap kung hindi man lang nila nababalitaan? Hindi man lang nila alam na may matatanggap pala at pwede palang tanggapin. Kaya kailangan na tayo na nakakaalam, nakakabalita na nito, ay magsalita. Kailangan tayong magturo. Kung hindi tayo ang diretso nagtuturo, umakay sa mga tao patungo sa magtuturo. Dalhin ang mga tao kung saan sila pwedeng maministeran, mapaglingkuran ng kompleto. In other words, the church, where all the other believers are serving. May mga awit, may mga teacher, may counselor, mayroong preacher, mayroong encourager, may prayer partner. Kumbaga, nakukumpleto ang paglilingkod sa isang tao kung dinadala natin siya sa church. Kaya yung mga iba, simula, pwede bang sa internet na lang ako mag-worship? Pwede ba na makinig na lang ako ng tape, o manood na lang ako ng video, magbasang libro? Merong mahalagang na ibibigay sa buhay ng tao yon. Pero hindi kayang ibigay nun yung ibinibigay ng church. Paano ka magkakaroon ng ministry kung nag-iisa ka lang? Kailangan mo, hindi ka lang tumatanggap, nagbibigay ka rin. Ganun ang tunay na buhay. You inhale, you exhale. That's why it is important for us na seryosohin ang ating mandate, ang ating mission, na magdala ng mga tao sa church. Lalong-lalo kung tayo naman ay nag-aabalang pumunta, pinag-aabalahan nating pumunta, ibig sabihin may napapala tayo, may dahilan para tayo pumunta. Ano ngayon ang dahilan para hindi natin papuntahin din, yayain ang iba? Sabi sa Romans 10:14, and how can they hear unless someone tells them? So ito yung mga steps. To be saved, you have to accept Jesus. To accept, you have to believe first. To believe, you have to hear first. And to hear, somebody has to tell them first. And that someone is you, is me. We are the ones who are going to tell people about Jesus. Sino pa? Kung hindi yung mga nakakaalam na. Romans 10:11-13, the scriptures say that no one who has faith will be disappointed. No matter if that person is a Jew or a Gentile. There is only one Lord, and He is generous to everyone who asks for His help. All who call out to the Lord will be saved. Of course, ito yung sincere na pagtawag sa Panginoon. Lahat ng talagang tumatawag, naintindihan ang ginagawa nila, hindi lang dekorasyon na tawag, hindi lang expression, yung galing sa puso, lahat ng tumatawag ng ganito ay maliligtas. Pero paano tatawag sa isang hindi na paniwalaan? Paano maniniwala sa isang hindi man lang nadinig o nabalitaan? Paano makakabalita kung walang magbabalita? Kaya yung ginagawa natin mga kapatid, ginagawa nyo, ginagawa ko, ginagawa nating magbalita tungkol sa Panginoon, mag-testify, magpatotoo, mag-share ng mga alam natin, mag-imbita ng mga tao to church, to Bible study. Yan ang pinakamahalagang link between people and God. And it can spell the difference between salvation and damnation. It can spell the difference between heaven and hell. Kung laging nag-aapoy sa dibdib ng mananampalataya yung katotohanan, na isa siyang link between God and people, siseryosohin natin itong mandate na ito, itong ministry, itong mission na ito, at hindi natin sosolohin ang blessing. Hindi natin masyadong bibigyan ng pansin kung tayo kuminsan ay nare-reject. Minsan tayo hinihiya, ayaw tayong pakinggan. Dahil ang laging goal natin, to give the people the opportunity to accept Christ. Kaya lagi tayo nagtuturo in the most convincing way. Ang behavior natin is that which will least negate the beauty of the good news, na hindi naging dahilan tayo, ayaw tuloy tanggapin si Kristo dahil sa atin. Nagiging responsible tayo sa ating pamumuhay, para pag nagsalita tayo ay hindi tayo maging katisuran, maging dahilan pa nga para ma-encourage ang mga tao na lumapit sa Panginoon. Every heart that doesn't have Christ is a mission field. And every heart that has Christ is a missionary. Hindi yan specialized ministry ng mga trained lamang, mga nag-aral, ng mga full-time workers. No.
Bawat isang mananampalataya na naranasan na ang kaligtasan sa Panginoong Hesus ay isang missionary. At napaka-effective na missionary ng bawat isa. Kasi kahit may mga taong sanay na sanay sa evangelism, sanay sa theology, sanay sa pagtuturo, hindi naman nila nakakausap yung nakakausap nyo eh. Hindi naman nila nararating yung nararating nyo, wala silang access doon sa may access kayo. Kaya bawat isang tao is strategically placed by God to be the missionary in the area where the person is. Hindi nyo na kailangan tumawid ng mga dagat, umakyat ng bundok para magmisyon. Yung taong katabi nyo, kausap nyo, araw-araw, nakakasalamuha, pwede nyo bigyan ng sharing, ng teaching, pwede nyo ma-invite. That is your mission field. Ang tanong lang ay, nagpapakamisyonero ba tayo? Gumagawa ba tayo ng paraan para sila'y maengganyong tanggapin si Jesus? Sa simula lang naman yun na kailangan mo pang suyuin, sundan-sundan, kailangan mo pang bigyan ng magandang reason para i-accept nila si Lord. Pero later on, pag na-accept na nila, magpapasalamat pa nga sila. At sila na ngayon na magiging missionary naman para sa mga taong di nyo abot, pero abot nila. Pag may isang tao na hindi natin sinyeran, hindi lang tayo sa kanya nagkakait, pinagkakaitan din natin yung lahat ng taong siya lang ang may access. Na hindi niya ngayon matuturuan kasi siya ay hindi naturuan. In my much younger days, nung araw ay umattend ako ng isang youth camp, napakatagal na nun. Uso pa ang tren galing sa La Union to Manila. At galing kami sa Baguio, nag-camp kami doon at bumaba kami sa Damortis sa La Union para mag-train hanggang Tutuban, pauwi sa Maynila. Yung campers, isang buong kotse ng train at kalahati, yan ang na-okupado namin. Ako ngayon, tumayo dun sa kalahati, na yung next kalahati, hindi na campers. Iba-ibang tao na, halo-halo na yon. So doon ako lumagar, kasi syempre yung mga camper, magtutulugan yon, mga pagod, nag-camp ng isang linggo, baka sila madukutan, baka may mawalan ng gamit. So nakabantay ako doon sa dulo, yung next seat, publiko na, hindi na nakareserve for the campers. Kung bakit merong nakatayo, nagkapunuan kasi, na isang babae at saka isang lalaki na, kumbaga nagkaroon ako ng burden for them na paupuin sila. So ginising ko yung mga ibang batang katabi ko at sabi ko magsiksikan para makaupo yung dalawa. So nakaupo yung dalawa. To make a long story short, gusto ko talaga silang share ng gospel. So, kinuwento ko sa kanila, bakit kami nandun, bakit nakareserve yung mga seats namin, na-camper kami, anong ginawa namin sa camp. In other words, din nila siyempre yung usapan patungo kay Jesus. Para tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Yung isang babae, bababa na siya sa next station. Halos wala ng panahon para makumpleto yung balita sa kanya. Binigyan ko ng reading material. Dahil nagmamadali siyang bumaba. Ngayon, yung isa, sa susunod pa siyang station bababa. Sa Tarlac. So nagkaroon pa ako ng konting pagkakataong mas magpaliwanag at naging interesado ang matandang ito. May edad na siya noon, matandang lalaki. Ngayon, nung bababa na siya, hiningi ko ang address niya. Para pupuntahan siyempre, para siya ma-sharean pa. Dahil tumanggap siya doon sa train, nilid ko siya ng prayer of acceptance. Kailangan siyempre follow up. Alangan naman ganun na lang, kailangan may follow up. Kasi kung pupuntahan ko po kayo sa isang linggo, ano bang address nyo? Ang address niya, Batang-Batang, Tarlac. Parang tula. Kasi ano pong number ng street? Sa street, ay walang numero sa amin. Ano pong street? Isa lang yan. Walang kalsada. Ang iba, yan lang. Ganun po ba? O sige, pupuntahan ko po kayo sa isang linggo para makumpleto matapos natin itong usapan dahil bababa na siya eh. To make a long story short, the following week, mag-isa na ngayon ako nagpunta doon sa Tarlac. Wala pa akong sasakyan noon, napakabata ko pa noon, so nag-bus patungong Tarlac. Pumunta ako sa may palengke, dahil doon daw sasakay eh. So nagtanong naman ako, saan dito ang sakayan ng Batang-Batang? Itinuro, naku po yung jeep puno na. Punong-puno na, may mga tao pa sa ibabaw, may mga manok, may mga kasama kayo, mga soft drink, mga takot. Kasi palengke yung pinanggalingan, namili yung mga tao. Nung nakita kong puno na, umatras ako. Sabi nung parang dispatcher, sumakay na kayo.
Sabi ko, sa susunod na lang akong biyahe. Sabi, wala nang susunod. Isang biyahe lang pala sa isang araw. Yung patungo. So, paano kaya ako uuwi? Kung isa lang pala to. No? So, sumakay na ngayon ako. Siyempre, ako lang ang ibang mukha doon sa jeep. Magkakakilala pala sila dahil puro taga sila doon sa pupuntahan. Lahat nakatingin sa akin. Saan daw ako pupunta? Lumiko na ngayon si jeep sa isang kalye na puro alikabok at magkabilang side tubuhan. Ang tataas na tubo. No? Tapos halos tumama yung mga tubo, yung mga dahon niya doon sa jeep kasi ang kipot-kipot ng daan na malikabok. Di ang tagal ng biyahe. At lahat kami naging blonde. Sa dami ng alikabok na lumilipad. Pag inanong mo yung buhok mo, parang may mga lumilipad-lipad na polvoron. Sa wakas, suminto yung jeep. Eto na, ang batang-batang. Di bumaba ako. Pumandar yung jeep, ang kapal ng alikabok. Pagbaba ng alikabok at naubos, ang lahat ng baryo nakatingin sa akin. 1979 ito, by the way. So, yung pala, nung panahon na yun, may mga insurgency doon, may mga issues ng security, military, mga insurgents, kung ano-ano. So, bagong mukha ngayon ako, sino ako doon? Parang threat ba ako? May dala ba akong gulo sa bayan na ito? So, lumapit sa akin ang kapitan. Sabi, ano po ang pakay nyo dito? Ko, ganito pala dito. So, kailangan ko pong makausap si ganito, si Mang Marcos. Marcos ang pangalan, first name. Naku, doon nakatira yun sa malayo. Hindi pa pala siya doon sa kalsada. Sabi, pero eto kapatid niya itong taong ito, doon ka na pumunta sa bahay niya, ipapatawag na lang natin si Mang Marcos. Hindi pumunta ngayon ako sa silong ng bahay nila. Na ang dingding, yung bakod ng silong nila, mga kawayan, bawat butas may mga mata. Ang daming nakausyoso. Sabi ngayon ng kapitan, ano bang balak nyo dito? Ano bang laman ng bag? Kasi may dala akong parang yung malambot na bag na lalagyan ng Bible, mga babasahin. Akala yata may dala akong barel. So, pinakita ko, bibili ang laman. Sabi, ano ba ang katuroan na dala nyo? Ba't kayo nagpunta dito? Naitanong nyo na rin lang. Nagturo ngayon ako. Nandun yung buong baryo, yung mga opisyal ng baryo, at ang dami-daming taong nakapaligid doon sa silong. Lahat ngayon sila, narinig nila yung gospel. To accept Jesus as Savior and Lord. Siyempre, nag-lead tayo ng prayer of acceptance. Tumanggap ngayon lahat yung mga taong ganon. Mamaya dumating na yung si Mang Marcos, ang layo pa. Ikinakaway-kaway niya yung kulay pink na reading material. Isa lang brochure, isang maliit na pulyeto. Binigay ko. Ang layo pa, kinakaway na niya. Tapos, tuwang-tuwa siya dahil tinupad ko yung pangakong pumunta. Sabi naman nung kapitan, maganda naman pala ang katuroan ninyo eh. Sabi ganon, bakit hindi kayo pumunta rito sa ibang araw at ipatatawag ko lahat ng taga-baryo para magturo kayo? Maganda naman pala yung katuroan. Sige ko, maganda. Sige, babalik ako. Bumalik talaga ako doon. Kaladkad ko ay mga papuri singers. At may dala-dala na akong Ilocano speaker kasi Ilocano ang salita. Ang ginawa naman ng kapitan, tulad ng kanya ipinangako, pag dumating ako, makakalembangin nila yung bell ng school at lahat ng tao hanggang malalayo nadidinig nila yun, maglalapitan, magdadatingan kasi pinapatawag ng kapitan. You know, we evangelize an entire barrio. Ang naging daan lang isang tao na pinaupo mo, sinyeran mo ng gospel. Hindi siguro lahat ng sesyeran yung isang tao, magiging gano'n ang ending. Baka nga yung iba, mas marami pa. Baka yung iba, siya lang at pamilya niya. Pero hindi natin alam kung saan tayo dadali ng gospel. Basta tayo nagbuka ng bibig. Basta pinahalagahan mo ang isang tao, kahit isang tao lang siya. Hindi mo alam kung ilang kaluluwa ang bibit-bitin niya patungo rin sa Panginoon dahil siya ay nakarinig. Kaya napakahalaga mga kapatid yung magturo. Huwag niyong babaliwalain yung, ay konti lang yung tao. Hindi nyo alam, sa simula lang yun, pwede rin yung dumami. At kahit hindi dumami, kahit isa lang yun, kung nanay nyo yun, kung anak nyo yun, hindi ba ang halaga ng kaluluwa na yun? Pero yung kaluluwa na yun, nanay, kapatid, anak ng kung sino. At ang mahalaga, yun ay nilikha ng Diyos. So mag-share tayo lagi. Lalo yung matagal na sa Panginoon, kumisan tinatamad ka na, parang understood na yan, nasyado ka nang nasanay,
Wala ka nang nadadala sa Panginoon. Lumilipas sa mga araw, mga linggo, mga buwan. Wala ka man lang nadadala sa Panginoon. Samantalang araw-araw, pinagpapala ka. Kaya dapat tayong bumalik sa init ng unang pag-ibig, ng soul winning. Win souls because God's family grows as believers win souls. If you don't win people for Christ today, they can be the enemy of the church tomorrow. Bawat isang tao na dadala mo sa Panginoon, nababawasan ang kakampi ni Taning. Pero bawat isang tao hindi natin madala, pwedeng magamit pa yan ng kaaway para guluhin ang church, labanan ng church, wasakin ang gawain ng Panginoon. Kaya mahalaga to win people, especially young people. We should win young people early on. Kasi pag marami silang naging pagkakamali, nawasak yung buhay nila, buong buhay sila magbabayad. Kaya mas maaga, dapat mas madala sa Panginoon. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Imagine nyo, lahat ng tatanggap kay Jesus, lahat ng mananalig sa kanyang pangalan ay binibigyan ng Ama sa Langit ng karapatang maging anak niya. At ang kailangan na lang para mangyari yon, tayo ay kumibo. Tayo ay magturo. Tayo ay gumawa ng ating papel sa buhay. Importante na hindi natin i-neglect ang gawain na ito. Acts 2:42, they spent their time learning from the apostles. And they were like family to each other. They also broke bread and prayed together. Why win people for Christ? Because people need a spiritual family to belong to. Kailangan nila na mapasama sa pamilya ng Diyos sa eternal life. At kailangan nilang mapabilang sa pamilya ng Diyos dito pa lang sa buhay na ito, sa earthly life. Kasi maraming gulo, maraming problema, maraming pagsubok, maraming pangangailangan. We need each other. Napakalaki ng regalong ibinibigay natin sa isang tao pag dinadala natin siya sa Panginoon. Kasi hindi lang natin ibinibigay sa Kanya ang bukas na pinto ng langit. Wini-welcome din natin siya sa family of God here on earth. The church, the fellowship. Kung saan pwede siya magkaroon ng mga kaibigan, mga kapalagayang loob. Tutulungan niya, tutulong sa Kanya. Mamahalin niya, magmamahal sa Kanya. And we all need this. Kaya gano'n na lamang na napaka-powerful ng spread ng salita ng Diyos nung first century. Kasi people really felt the love. Nagmamahalan talaga yung mga tao. Nagtutulungan sila. At talagang ramdam na ramdam nila yung itinuro ni Jesus. Kaya meron din tayong duty, mga kapatid, to always fill the church with love. Na huwag tayong maging agent of Satan na tayo yung nangiintriga, tayo ang nagagamit para magkaroon ng chismis, ng mga division, ng mga inisan, alitan, kasi nawawala yung climate of love. Dapat tayo maging instruments of righteousness, instruments of goodness, instruments of God. Hindi yung matapos mong isali yung tao sa church, napahamak lang siya dahil ang gulo pala ng church na yon, ang dami palang intriga doon, nagkakaaway-away, pati siyang nananahimik dati ang buhay ngayon, nadamay sa mga away-away. Kaya dapat, the climate of peace is what we always create and help create in the church. Para sulit ang pagsali ng mga tao. Kaya mahalaga yung unconditional love, acceptance of people, yung non-judgment. Kasi yung mga tao, hirap na yan sa buhay. Tapos pagdating sa church, mahihirapan na naman sila. Pahihirapan pa sila lalo ng mga church bullies. Nalulugi yung kanilang espiritu. At baka mamaya, ni ayaw na kanilang umaten. People need a spiritual family. One of my highest joys as your pastor is pag may mga member tayo na biglang mag-a-abroad, kung saan ka pupunta? Sa Dubai, ay naku, may church tayo doon. Pagdating mo pa lang at home ka na. Saan ka pupunta? Sa Singapore, meron tayo in church dyan. Saan ka pupunta? Pupunta sa Melbourne, pupunta ako sa Christchurch, New Zealand, pupunta ako sa Auckland. Saan ka pupunta? Sa Japan, sa Ibaraki, pupunta ka sa Toronto, Canada, pupunta ka sa New Jersey, pupunta ka sa kung saan mga lupalop, lalong-lalo sa Middle East. May instant family ka
Kasi may day-by-day churches doon. At nararanasan naman ng mga kapatiran natin talaga yan. Sinasalubong sila sa airport. Dinadala ng mga kutsara, plato, mga pitsil, kung ano-ano. Yung wala ka pa, yung pagdating mo. Kaya napakahalaga na may pamilya. At yung pamilya na yun, nagiging effective yun kung lahat tayo kumikilos, gumagawa para pagandahin yung samahan. Hindi papangitin. Para mag-contribute tayo ng something positive. Because the church is God's embassy on earth. Kailangan sa church, kahit man lang napakaliit na bahagi ng kaligayahan sa langit, malasap sa church sa lupa. Because the church is God's advance party on earth. At lahat may pananagutan para yung climate of love, climate of peace, ang siyang umiral at hindi climate na gulo. Why win souls? Because Jesus promises to soul winners His abiding presence. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, sabi ni Jesus, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ang ganda ng imagery ng Jerusalem, the home city of the original believers. And then in all Judea, yung probinsya ng mga Jews. And then Samaria, another probinsya ng mga Samaritans na hindi kasundo ng mga Jews. Malayo-layo ang agwat ng distance, pero mas malayo yung puso nila kung yun ang susukatin, yung layo ng kanilang loob. At sabi niya, and to the ends of the earth. In other words, ang mga anak ng Diyos, pupuspusin ng banal na Espiritu para makapagbalita tungkol kay Jesus, para madala ang mga tao kay Jesus. Doon sa Jerusalem nila, their immediate community, sa kanilang pamilya, sa kanilang workplace, sa kanilang school, that's your Jerusalem. And then, to your Judea, yung medyo kilala mo pa rin, kasundo mo pa rin, pero malayo-layo. Mas mahirap puntahan, mas may effort. And then, yung hindi mo masyadong kasundo, yung Samaria. Nakikipagkasundo ka para dalhin mo ang Panginoon and up to the ends of the earth. Bawat isang anak ng Diyos, merong kanyang sariling Jerusalem. Meron siyang Judea, Samaria, at meron siyang ends of the earth. Lahat yon dapat pinupuntahan natin. Lahat yon pinagsisikapan natin. Because this is warfare. Whoever you are not able to win for Christ remains in darkness. Whoever does not receive Christ does not become a child of God. Kaya, napaka-importante ng mission. Why win souls? Because it is unfortunate to not win souls. Napakalaking disaster pagka hindi tayo nakapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Mapapahamak sila. Hindi nila matatanggap yung mga pangako na nakalaan para sa mga anak ng Diyos. At pagkatapos tayo, wala pa tayong gantimpala, masisisi pa tayo, dahil alam na natin, hindi pa tayo kumibok. Kaya sabi ni Paul, 1 Corinthians 9:16, woe to me if I do not preach the gospel. Sumpain ako, sabi niya ganun, kung di ko ituro ang magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Na ang tao ay pwede magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong mabuti doon? Para malaman natin kung ano yung mabuting balita, alamin natin kung ano yung masamang balita. Ano yung masamang balita? Ang mga tao ay nakalubog sa kasalanan at ang kasalanan na yan ay magdadala ng kapahamakan sa kanila sa buhay na ito at sa kabilang buhay hanggang walang hanggan. Ang masamang balita, kahit magpakahanda, hirap-hirap ka, hindi mo kayang bayaran ng iyong kaligtasan. Kahit pilitin mong sundin ang lahat ng religious laws, hindi mo masusunod lahat ng sabay-sabay. Therefore, you will be condemned. Ang samang balita. Kaya napakagandang balita na mananalig ako kay Jesus, magpapaligtas ako sa Kanya, lahat ng kasalanan ko mapapatawad. Tatanggapin ko ang pagpapala ng Diyos, at pag namatay ako, pupunta ako sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang gandang balita. Kaya sabi ni Pablo, sumpain ako, pag yung napakagandang balita na yan, hindi ko ipinamalita, na sayang.
yung magandang opportunity ng mga taong maligtas, nasayang yung kamatayan ni Jesus na dapat sana pinakinabangan ng tao na yun pero hindi siya nakinabang dahil hindi ako nagbalita. Kaya ang sabi, woe to me if I do not preach the gospel. Ezekiel 3:18-20. Sabi ng Diyos, when I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood. But if you do warn the wicked person, and they do not turn from their wickedness or from their evil ways, they will die for their sin, but you will have saved yourself. Again, when a righteous person turns from their righteousness and does evil, and I put a stumbling block before them, they will die. Since you did not warn them, they will die with their sin. The righteous things that person did will not be remembered, and I will hold you accountable for their blood. Napakalinaw ng sabi ng Diyos. Pag sinabi ko na ang mga nagkakasala ay mamamatay dahil sa kasalanan nila, mamamatay sila. Kaya ikaw na nakakaalam kung paano sila maliligtas, sabihan mo sila. Pag sinabihan mo sila, di pa rin sila nakinig, mamamatay sila, pero ikaw, hindi ko sisisihin. Pero pag nakamatayan nilang kasalanan nila, hindi mo nabalitaan ang kaligtasang walang bayad, libre, tatanggapin na lang nila sa pananalig, hindi mo pag ginawa, mamamatay pa rin sila sa kasalanan nila, pero nasa kamay mo ang dugo nila. You will be held responsible for their misfortune. Kaya napakalaking bagay na alam natin ang katotohanan, alam natin ang kaligtasan, kailangan turuan natin ang mga tao. Pag hindi sila nakinig, pananagutan nila yon. Pero pag nakinig sila, can you imagine what will happen? They will become children of God. They will become our brother or sister. And they will not be an enemy of God anymore, but a friend of God. Therefore, friend of the church, friend of ours. It expands the kingdom of God. And yet, it all depends on you telling them. Your Jerusalem, your Judea, your Samaria, your ends of the earth. Yes, we are responsible for people that we could reach. But if we do not reach them, if we do not reach out to them, we will be held accountable. Those who know have a great responsibility and also a great privilege. Privilege din itong utos na ito. Pananagutan pag di mo ginawa, pero premyo naman pag ginawa mo. Napakalaking pribileyo. Everybody wins. Basta you win souls, everybody wins. Only Satan loses. But when you don't win souls, Satan wins. Matthew 6:19-20. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Yes, there is such a thing as treasure in heaven. At maaaring at least dalawa ang kahulugan yan. Yung heaven is your heart, yung ginagawa mong mabuti, nagbibigay sa'yo ng kapayapaan, kasiyahan, treasure in heaven yon. Pero meron talagang real heaven out there, not here, where you can lay up for yourselves treasures through your services to God, through your good works. And the very best treasures are souls won for Christ. Store heavenly treasures by winning souls. Hindi naman natin gagawin yun para lang magkaroon tayong treasure. Dahil marami nagang dahilan para gawin eh. Pero additional reason ito, and it is not a bad reason. Luke 12:20-21, yung mayamang tao na sarili na lang niya inatupag, but God said to him, "You fool, this very night your soul will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God." So napakaganda rin to win souls because you will be rich in God's eyes. Kaya rich ka in other people's eyes,
You are rich in God. At napakahalaga na sa tingin ng Diyos, ang yaman-yaman natin. Napakalaking kayamanan sa magpawalang hanggan yung kaluluwang dinadala sa Panginoon. Philippians 4:1. Therefore, my brothers and sisters, sabi ni Paul, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. So para kay Pablo, people won for Christ are crowns. Baka wala kang corona na binibining kang kungan of 2014. Baka wala kang corona na the best athlete, the best this. Pero may corona ka na, mga people won for Christ. That, in God's eyes, are very precious, those kind of crowns. And you will be rich in God's eyes. Not only in this life, but forever. Malapit na naman magpasko. Magkakagulo na naman ang mga tao sa regaluhan. Huwag natin kalimutan the best gift. That is salvation through faith in Jesus. At sa bawat taong mahal natin na gusto nating regaluhan, huwag nating kalimutan, ito ay regalo muna. At kahit hindi natin mahal yung tao, mahal yun ng Diyos, regaluhan pa rin natin. Laging huwag aalisin si Kristo sa usapan at laging magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Huwag niyo sasabihin, hindi ako sanay, hindi ako marunong. No. You have your Jerusalem na sa inyo lang makikinig. Hindi makikinig sa iba kahit sanay yung iba. Meron kang sarili mo talagang mission field. At dapat dalhin mo yan sa Panginoon. Walang tatakas, walang turu-turuan. Isaiah 6:8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am, send me. Who will go to your Jerusalem? Dapat sabi natin, here I am, Lord, send me. Send me to my mother-in-law. Send me to my mother, to my brother, to my sister, to my classmate, to my co-worker. That is your Jerusalem. Who will go to your Judea? Ganun pa rin, here I am, Lord, send me. Because that is my Judea. Ako ang may access doon. To your Samaria and to your ends of the earth. People you don't even know. Katulad nitong si Mang Marcos, hindi ko siya kilala. Nung panahon na yun, siya yung ends of the earth ko. Ang layo-layo niya, hindi ko siya kilala. Pero, tumanggap siya sa Panginoon. 1979 pa yun, so ang tagal na. Hindi ko alam kung nabubuhay pa siya dito sa lupa o nasa Panginoon na siya. Pero can you imagine, kung sumakabilang buhay na siya, kasama na siya ni Lord. Kung hindi siya na-sharean, buong buhay niya, alam natin ang kakahidatnan. Nawa, walang dugong makita sa kamay natin ang Panginoon pagharap natin. Mga dugo ng mga taong hindi naman sana dapat napahamak kung sinabihan lang natin. Hindi naman nakakamatay magsabi niyan. Kaya dapat mahalaga, unahin natin mga kapatid. Linggo-linggo, nagpupunta tayo dito, nag-worship, pupuri, nagdadala ng mga offering kay Lord. Pero ang pinakamagandang offering dala nyo, tao rin. Bring people to our worship. At kung kailangan silang turuan ng salvation class, sabihin nyo sa ating mga ushers, bago kayo umalis, we can do a small class, a short class, and then refer them to our Sunday school, na pag Sunday, meron tayong salvation class. Palagay ko naman, alam nyo, at dapat alam nyo na, meron tayong 7 subjects on salvation. Ino-offer yan tuwing Sunday. Na kailangan tapusin mo yung salvation class na yon sa pagitan ng first and second worship natin, kasabay ng youth, meron tayong salvation class. Pagkatapos ng salvation class, meron pa tayong basic growth class. 12 subjects yun. Pagkatapos nun, meron pa tayong advanced growth class. Another 12 lessons. Para ang taong pumupunta sa worship, nakakakanta, nakaka-worship, nakakarinig ng message, pero tiyak tayong saved. Hindi naman kasi tayo laging nagbabanggit at nag-uungkat at nagtuturo ng salvation during worship. Kasi 99% ng mga tao saved na. Pero meron pa rin tayong special class pagka Sunday morning. Kaya meron tayong mga binibigay sa sulatan nila ng pangalan nila. At sa Sunday, ina-encourage natin sila bago umalis, pumunta dito sa harapan, merong maiksing klase on salvation. Tapos ina-encourage sila umattend ng Sunday school sa mga darating na araw. Importante na umattend sa ganyan. Kasi kailangan maintindihan natin ang pasikot-sikot
para hindi tayo natatakot magturo. At para lalo nating ma-enjoy yung katuruan at yung kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus na siyang nagliligtas sa atin. Be responsible for other people. If you already are, be more responsible. Ang dami pang dapat masave. Ngayon, ang mga tao, ang dami ng choices na magawa, lalo pag Sunday. Hindi na lang yung church, yung the only show in town. Hindi katulad nung araw. Maraming kakompetensya. Lalo tayo dapat kumilos. Ang kakompetensya natin, secularism, the works of the world that get people out of the church orbit. Pero sa church sila mamiministeran, matuturuan, maipapanalangin, magkakaroon ng spiritual family. So we bring people to the Lord. And there is no other institution that is the body of the Lord but the church. Kaya mahalaga mga kapatid, kung tayo ay soul winners, dagdagan pa natin. At kung matagal na tayo nagpapahinga, tama na yung pahinga. Bumangon muli, win souls. All you have to do is share. Whether they accept or not, that is the responsibility. But of course, do what you can para maging malinaw at kaakit-akit at magandang tanggapin. Para mapadali natin ang pagtanggap. Salvation is free, but it is not cheap. Jesus died for us. Yung namatay si Jesus, dahilan na lang para huwag tayong tumigil na ituro yun eh. Kasi mahalaga. Kung hindi ba mahalaga, mamamatay siya para doon. Kaya pahalagahan natin, win souls. Panginoon, tinatanggap namin ito bilang paalala at hamon na kung kami mga soul winners na, salamat po Lord sa privilege. Madagdagan pa yung energy namin at commitment. At kung matagal na kami hindi nakakapag-win ng souls, Lord, we commit ourselves to you again to use us mightily, especially in our own Jerusalem. Kami ang may pananagutan sa aming mga Jerusalem. Teach us, Lord, to take this responsibility and this privilege seriously. Magbulay-bulay tayo masandali mga kapatid. I want you to pray for people that you want to win for the Lord. Right now, think of people, think of faces, think of names. People in your Jerusalem, in your Judea, Samaria, and to those who are in the ends of the earth in your own context. Commit them to the Lord. Ipag-pray nyo and make a commitment. Share nyo sila. You will win their souls for the Lord. Lord, as your people spend some time in silence with you, pagpalain mo, Lord, yung kanilang mga Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth. Nagamitin mo ang mga anak mong ito, powerfully, mightily, to win souls, so that people might be snatched from darkness and will be brought to your wonderful, powerful light. Turuan mo kami, Lord, to take our roles, our mission, our duty, and our privilege seriously. And we thank you, Lord, for the privilege of being partners with you in people's salvation. Gamitin niyo po kami, use us as soul winners. Do spend some time with the Lord in prayer. Thank the Lord that you have been won, that somebody was used by the Lord to win you for Him. And ngayon, commit and recommit yourself to be powerful, to be a powerful soul winner.